Magandang araw sa ating lahat, mga kapatid. Nais kong anyayahan kayong buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Genesis chapter 1, verse 1. Ito'y pinamagatan kong ang Diyos sa pasimula. Kapag sinabi natin ang Diyos ay ang pasimula, ito ang pundasyon ng ating katatagan. Ito ang pundasyon ng ating katatagan, sapagkat ipinapakita rito na ang Diyos ay soberano. Pag sinabing soberano, siya ang may kontrol sa lahat ng bagay, nangangasiwa sa lahat ng bagay. Sa Kanya nagmula ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. At siya ay nasa lahat ng lugar at ng bagay. So basahin natin Genesis chapter 1 verse 1. Sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tayo manalangin. Salamat o Diyos sapagkat kayo ay soberano. Kayo ang nagsimula ng panahon, ng lugar, ng lahat ng bagay. Kaya batid ninyo, nalalaman ninyo ang lahat. Kami nagpapasalamat na ang aming pinaglilingkuran, aming tagapagligtas ay soberanong Diyos. Samahan niyo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita upang maragdagan ang aming kaunawaan ng katotohanan, sapagkat tanging katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa amin. At nang sa ganon, tumibay ang aming pananampalataya sa inyo. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang Genesis o pasimula ay sinulat ni Moises. Sinulat niya ito para sa mga Israelita habang sila ay nasa ilang naglalakbay patungo sa lupang pangako. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkaalipin sa Ehipto, isang bansang sumasamba sa maraming Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, kinakailangan ng mga Israelita na maipaalala kung sino ang tunay na Diyos at kung sino sila bilang bayan ng Diyos. Kaya Genesis 1:1 nagpapakilala na ang Diyos ng Israel ay hindi katulad ng mga Diyos sa Ehipto. Siya ang soberanong manlilikha ng lahat ng bagay. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung ang Diyos ang may-ari at lumikha ng lahat sa pasimula pa lamang, paano nito dapat baguhin ang ating pagtitiwala at paglilingkod sa Kanya ngayon sa gitna ng mga pagsubok? Tignan natin ang tatlong mahalagang katotohanang nagmumula sa mismong teksto na ating binasa. Nang sabi, sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Una, ang Diyos ay Diyos na bago pa lamang ang lahat ng bagay. So pinapakitang soberanya siya at walang hanggang kalikasan, mayroon ang Diyos. Kaya nga sa pariralang sinasabi sa pasimula ang Diyos, ay nagpapakita na bago pa man magkaroon ng oras, bago pa man magkaroon ng espasyo at material na bagay, ang Diyos ay umiiral na. Siya po ay self-existent God. Hindi siya nilikha. Hindi niya kailangan ang mga nilikha. Siya ang pinagmula ng lahat. Kontrolado niya ang kasaysayan mula sa simula hanggang wakas. Isipin niyo ang isang matatag na pundasyon ng isang gusali. Hindi mo ito nakikita kapag nakatayo na ang bahay. Pero dahil sa lalim at
tibay nito, hindi natitibag ang gusali kahit may bagyo. Ang Diyos ang pundasyong yon ng buong universo. Kaya kung ang Diyos ay bago pa sa iyong mga problema, siya na ang Diyos bago dumating ang mga problema, ibig sabihin, mas malaki siya sa anumang pinagdadaanan mo ngayon. So huwag mangamba sa bukas dahil ang Diyos ay nandoon na sa iyong bukas. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos bago pa ang lahat ng bagay. So una, kung ang Diyos ay naroon na bago pang lahat ng bagay, ikalawa, ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Makikita natin ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagmamay-ari sa kanyang mga nilikha. Ang sabi nga sa ating teksto, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ginamit dito ang salitang Hebreo na bara, na nangangahulugang paglikha mula sa wala, o sa Latin, creatio ex nihilo. Ipinapakita nito ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Dahil siya ang lumikha, siyang may-ari ng lahat, kasama na ang ating mga buhay. Tignan ninyo ang isang pintor. Ang pintor ay may buong karapatan sa kanyang ipinintang canvas. Siya ang nagpapasya kung anong kulay, anong disenyo ang kanyang ilalagay. Sa parehong paraan, tayo ay obra ng Diyos. Tayo'y Kanya. Kanya nga, dahil ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin, ang buhay natin ay hindi para sa sarili nating luwalhati, kundi para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga ang paglilingkod sa Kanya ay hindi isang pabigat, kundi isang natural na tugon ng mga nilikha ng isang manlilikha. Kaya nakita natin, mga kapatid, ang Diyos ay Diyos na bago pa ang lahat ng bagay at ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Nakita natin yon, mga kapatid. So ano pong kahulugan nito sa atin? Anong hamon mayroon nito sa atin? Una, ang Genesis 1:1 ay hindi lamang kasaysayan. Ito ay angkla ng ating pananampalataya. Ito'y nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng isang kontrol. Kaya nga pagdating po sa Reformed Theology, naniniwala tayo na dahil ang Diyos ang nagsimula ng lahat, siya rin ang magpapanatili at magtatapos nito para sa kanyang ikaluluwalhati. Romans chapter 11 verse 36. Kaya nga, narito ang isang hamon sa katatagan sa pananampalataya at paglilingkod. Huwag manghina kapag humaharap tayo sa mga unos ng buhay. Ang Diyos na lumikha ng bilyon-bilyong bituin sa isang salita lamang ay ang damba ng Diyos na nag-iingat sa iyo. Manatiling tapat sa paglilingkod, maging matatag sa pananampalataya, at alalahanin kung ang simula ng universo ay nasa kanyang kamay, ang takbo ng iyong buhay ay ligtas din sa kanyang proteksyon. So anong kahulugan nito? Ialay natin ang ating lakas sa Kanya na siyang pasimula at wakas ng lahat ng bagay. Tayo manalangin. O aming Diyos, Panginoon namin sa aming buhay, kayo ang Diyos sa pasimula.
Kayo ang pundasyon ng aming katatagan sa buhay na ito. Habang kami naririto sa mundong ito, hindi mawawala at hindi kami makakaiwas sa kabigatan, tukso at kasamaan ng sanlibutan dahil sa kasalanan. Ngunit kami panatag ngayong kayo ang Diyos sa pasimula, sapagkat ito ang pundasyon ng aming katatagan na kayo ang may kontrol sa lahat ng bagay. Anumang oras, anumang sandali, anumang pangyayari, ay maaari kaming magtiwala sa inyo at lumapit sa inyo at panghawakan ang iyong pagiging soberano. Maraming salamat po, Ama. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.